Parang nakipag-boxing si Sean dito, knockout, bagsak sa sahig. Tinamaan sa panga, hindi agad nakatayo, hilong-hilo. Maya-maya naman, hindi ulit inaasahan na pangyayari, sobrang lakas ng impact. Dito ay mas lalo siyang namilipit. Ang tagal, ilang minuto, hindi talaga siya nakatayo. Kahit pagdating na sa bench ay talagang ramdam na ramdam mo yung sakit na nararamdaman niya. Araw-araw worship, araw-araw kantahan, araw-araw pagpupuri sa Panginoon, araw-araw salita ng Diyos. I'm telling you, pag natagpuan mo ang buhay sa Panginoon, hinding-hindi ka na babalik sa dati. Kaya sana bigyan mo ng oras ang salita niya. Guys, commercial muna tayo. Naka-order na ba kayo ng Toy Story Collection? Kasi kung hindi pa, pwede pa kayo mag-order. Click nyo lang yung link sa comment section natin. And sa pag-order nyo to guys, makakatulong kayo ng malaki dahil lahat po ng kinikita nito ay ginagamit natin para sa mga mission, para sa Panginoon. Kaya ano pang hinihintay guys? Order now and get your Toy Story Collection. Anyway, bago natin ituloy ito ay meron muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 11, kung ganito ang magiging kahihinat na ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at maka-Diyos. Tinutukoy dito na ang lahat daw ay mawawala, lilipas at mawawasak. Na kahit anong mabili mo, maipon mo, maipundar mo, ay lilipas ang lahat. Kaya kung iisipin mo mabuti, para saan ka nga ba talaga nagpapagod? Gusto ko lang po kayo i-remind na hindi naman talaga itong buhay sa mundo ang gusto ng Panginoon para sa atin. Gusto niyang makauwi tayo sa langit, sa piling niya, sa presensya niya, sa pagmamahal niya. Na yung buhay natin dito ay parang bakasyon lang, na naghahanda tayo para sa eternal life na inihanda niya para sa atin. So para saan nga ba talaga yung pagpapagod na ginagawa mo? Sa halip, magpagod ka, sipagan mo sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. At makatulong ka sa mga tao sa paligid mo na maghanda rin sa pagbabalik ng Panginoon. Heaven and earth will pass away, lahat mawawala. Pero ang salita niya kahit kailan hindi maglalaho. At ipagdasal mo na tulungan ka ng Panginoon ipaintindi sa'yo yung mga bagay na yun. I pray na matutunan mong mabuhay para sa Panginoon at sana po ay malinaw at naintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Sa mga gusto nga pala mag-invite sa amin sa isang dive series, i-message nyo to number na to at iset na natin yan dahil malay nyo dyan ako dumayo sa susunod. Kaya napanginitayin yung message na at magkita-kita tayo sa mga susunod na tayo. Dito sa laban na to talagang namilipit itong si Sean. 2 beses siyang bumagsak at halos hindi makatayo. Pero bago yun, magagandang pasa muna binitawan niya. Saktong-sakto kaya libreng-libre sa ilalim. Foul counted naman ang kasunod dito. At dito na sa possession na to, maihilo itong si Sean. Babagsak na parang na-knockout. Sobrang all out siya dumipensa. Talagang puso. Kaya naman dikit na dikit. At pag-swing ng kalaban dito, para siyang nakipag-boxing, na-knockout talaga siya. Sa pool na sa pool yung panga niya. Kaya naman pagkatapos yan, talagang bumagsak siya. Pinakas, nasa ng barangay Katayari, Hekmulat Sakto, Mateo. Hito Mateo, Pero hindi naman sinasadya at agad naman nag-sorry yung nakatama. Ganun lang talaga sa laro ng basketball. May mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Hindi agad siya nakatayo. Kasi para talaga siyang na-knockout. Isipin mo, tamaan ka ng ganung kalakas sa panga. Pero mas pipiliin palagi ang sportsmanship kaysa sa init ng ulo, kaysa sa init ng laro. And nakakatuwa din yung respeto ng mga kalaban namin. Kahit na ganun, tuloy-tuloy pa rin sa hustle. Etong si Sean, hindi nagbago yung intensity niya. Talagang puso kung maglaro. At talagang bigay todo sa pagkakataon ng bawat possession. Isang napakalupit na layup sana. Ang ganda ng jelly na yun. Kaya lang sumablay siya. Halos bumagsak naman ang kalaban sa crossover niya. Sabay atake, parang nilagay lang. Kaya lang sa pangalawang pagkakataon, dito halos hindi na talaga siya makakatayo. Sobrang lakas ng impact na yun at parang talagang hindi ka makakatayo kapag nangyari sa iyo yun. Sobrang tagal niyang namimilipit sa sahig. Hindi niya alam kung ano magiging posisyon niya. Hindi rin siya makahinga na maayos. Makalipas ang ilang minuto, nandito pa rin siya. At alam ko't nararamdaman ko yung sakit na yun. Hinahayaan ko lang muna siya para makahinga siya na maayos. Pero makikita niyo naman na talagang andito pa rin siya. Bagsak at namimilipit. At sa sobrang sakit, kahit pagdating sa bench ay namimilipit pa rin siya. Bayan ay narito na po. And within from Pops. At number 20. At nang makapagpahinga na, hindi ko akalain na kakayanin niyang bumalik sa laban. Dito gumawa pa siya ng malupit na galaw. Pag-atake niya dito, isang napakalupit na pasa papunta dun sa gitna. Kaya naman pagdating sa ilalim, open na open. Praise God, naka-recover agad etong si Sean.